Magsiluhod po ang lahat, tanda ng paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Concha. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kung siya lamang ang patuloy na dadamhin sa kalooban ng bawat isa, walang magtatalusira sa Kanya, walang mag-aalinlangan sa pangyarihan niya, walang malulumbay ang puso ng bawat isa, walang madidinglan ng kaisipan, walang mahirapan ng kalooban, ang may pandinig ay nakarinig. At kapag hindi ka talusira sa Ama, hindi ka rin talusira sa iyong kapwa. Kapag hindi ka nag-aalinlangan sa Kanyang magagawa, hindi ka rin nag-aalinlangan sa kabutihan ng iyong kapwa. Sapagkat ang kabutihan mong tinanggap ay mula sa Ama, kaya't ang damdamin mong binuhay niya, yun ang patutoong siya'y nasa puso ng bawat isa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Mula kay Mateo. Pagkaalis nila, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, kailan may walang nakitang katulad nito sa Israel. Datapwat sinabi ng mga Pariseo, ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Palibas ay hindi nila alam ang gumawa ng kabutihan. Kaya't naparatangan ng mabuti na demonyo ang nagbigay sa kanyang kabutihang ginagawa. Gayon ang tao. Kung mabuti ba ang ugali mo, ang isip mo'y mabuti rin. Ang bawat kapwa mong gumagawa ng mabuti, di mo ba nananamnam nalalasap ang ginagawa nila sa kapwa-tao? Kaya't kung ang tao ay nasa katotohanan at mabuti ang ginagawa, nasusuri niyang nagpapakasakit at nagpapakababa. Hindi lamang ang sarili ang sinusuri, hindi lamang ang sarili ang nakikita, kundi mismo ang kapwa na nakikitang nagpapakatotoo, sapagkat kung totoo ang isip at diwa, tulad din iyang totoo ang pananaw sa kapwa. At siyaon ang pawang katotohanan. Kaya kung magpipipipipihan ka sa katotohanan, hindi ka totoo sa Ama. Ngunit ikaw, pipi, na binuksan ang pananalita mo para sa totoo, gawin mo para malugod ang Ama sa iyo. Sapagkat hindi ka ginamit na manalita para gawin mo ang salita sa masama, kundi gamitin mo ito sa mabuti para ilahad ang tama. Kaya naman, sa buong panahon na nabubuhay ka mula isilang kay nasabi kang pipi, subalit nang nakilala mo ang Ama na tuwirang mabuti kung magsabi, gawin mong mabuti ang sasabihin mo at nang malugod matuwa si sayo. Sapagkat kung ang sasabihin lamang ang makabubuti sa sarili at ang makasasama sa kapwa, ay di totoo ito. Kaya't ang wika ng Ama, mapapalad ang kumikilala sa kanyang matwid na gawa at nakatatanggap ng mabuting balita. Sapagkat kung papaano malinis ang diwa, tatanggap ang malinis na diwa. Sapagkat kung papaano malinis ang puso, tatanggap ang puso sa kalinisan.
At sapagkat ang linis ng puso at linis ng isip ay iisa at pantay, parehas na pumapasok ang kalinisan sa buong bahagi ng katawan. At siyaon ang tao na hindi ang atika ay pang sarili, kundi ang atika ay para sa lahat, sapagkat tinutupad ang marapat. Kaya naman walang bali kahit anong gawin at tupdin nitong Heso Kristong ibinaba, upang ipasilay at ipakita kung ano ang magagawa. Subalit ang mga taong walang magawang mabuti sa kapwa, higit pa ang paratang na tinanggap at walang katapusan ang pagpaparatang. Gayon ang tao sa lupa. Mabuti pagkaharap, pagtalikod masama. Yan din ang ayaw ng Ama. Ang gawin mong pipi ka sa katotohanan para lamang wag magalit ang kapwa. Ngunit ang layo ng Ama, gawin mong bukas ang bibig mo para sa totoo at wag lamang ibigay mo kung ano-ano, kundi gamitin mo ito sa mabuti para sa kapwa mo upang malugod siyang totoo sa bawat gawang kabutihan nito. Ang may pandinig ay nakarinig. Alala, umbaga, pipi ka ba sa unang buhay mo? Na di mo pa kilala ang Kristong tagapagligtas mo? Subalit nang binuksan ang bibig mo para mangusap ng mabuti sa kapwa mo'y ginawa mo itong tama para sa buhay mo? Patuloy mong gawin ito, mahal ko, sapagkat walang hindi magagawa ang Ama. Ang nagawa niya sa piping ito ay magagawa rin sa inyo. At ang nagagawa niya sa lahat ng pipi, magagawa kahit kanino. At ang bawat isang napipipi sa katotohanan, ngunit sa masamay hindi pipi, hindi nararapat sa pananaw at pandinig niya. Kaya mga mahal, sino kaya ang gagawa ng mabuti? At sino kaya ang demonyong magpapalaya sa kapwa-demonyo? Hindi bagat ang mabuti ang magpapalaya sa masama upang tuparin ang kabutihan at makita ang mabuti? Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kung paano dumadatal ang banal na espiritu sa tao, at mabuti ang dinaratal nito, nawa sa bawat maghapon at magdamag pagkatao man, mabuti pa rin ang ginagampanan. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang maraming tao, nahabag siya sa kanila. Sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari na anihan, na magpadala siya ng maraming manggagawa sa kanyang aanihin. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sapagkat batid niyang sa laksang bilang ng mga anak niya ay hindi kayang sakupin ng iilang tao ang kabutihan. Sapagkat batid niyang maraming dapat makinabang sa kanyang mabuting handog at alay, patuloy siyang humihirang, patuloy siyang lumilikom at nagbibigay ng kaparaanan. Subalit ang wika nga niya, habag at awa ang nararamdaman niya, sapagkat napakaraming aanihin, subalit kakaunti ang nag-aani ng mabuti. Marami siyang hinahandog, ngunit ang gusto ng tao ay panglupa. Marami siyang binibigay, ngunit ang gusto ng tao ay pangkatauhan. Marami siyang layunin, ngunit ang layunin ng tao ay kaiba sa kanya. Kaya't habag at awa, para baga silang litong-litong walang pastol, sapagkat di nila alam ang gagawin nila. At yan ang taong hindi alam ang katotohanan, na nababasa man, napapakinggan, ngunit wala sa puso't isipan, kaya't hindi nila magawa na tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Mga minamahal, kay sarap magpakabuti, upang mag-ani ng higit pang mabuti, kay sarap maging gamit ng Ama, para magamit ka sa kaukulan niya, kay sarap ipaglagak sa Kanya, ang buong lakas at tibay mo anak niya, upang siya naman ang patuloy magsilid sa iyo ng kung ganang anong nararapat na ganti niya. Nekkarameneyahanam,
Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Matagal ba kayong alipin? Na ang pagkaalipin ninyo, kung bakit kayo pipi sa katotohanan, alipin kayo ng demonyo? Nang naramdaman nyo ba't tinanggap ang Kristo'y hindi nyo na inalintana ang kapwa nyo? Ang pinagsigawan nyo'y Diyos, Ama at Kristong kinilala at tinanggap nyo? Mapapalad kayo. Sapagkat na ipaglalaban nyo ang katotohanan. At ang bawat nakikilaban sa katotohanan, may kalaban ding hindi totoo. At ang bawat kalabang hindi totoo, siyang katunggali nito. At ang hindi totoong katunggali niya, siyang tunay na magiging kalaban din ng Espiritu. Sapagkat ang Espiritu at katawan ay magkasama kapag tinanggap ng taong nakikilaban sa totoo. At ang nilalabanan ay ang tao at ang masamang espiritong sumasa kanila. Kaya naman itong mabuting espiritong sumasa katauhan ng tao kapag nagpapalayas ng masamang espiritu sa kapwa-tao, napaparatangan demonyo. Walang nagkaiba. Naganap noon, nagaganap ngayon, magaganap sa susunod na mga panahon pa. Sapagkat lahat ng ginagamit ng Ama para sa kabanalan niya, nakagagawa ng hiwag at himala para sa Kanya. Ngunit hindi matanggap at di makilala ng lahat, sapagkat hindi lahat ay nagpapakatotoong ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kapag kinakasal ang dalawang tao, ang lalaki at babae, ang tanong ay ito, kayo ba'y pumarito? Nakahanda ba ang bawat isa sa inyo? Natanggapin nyo na kayo'y mag-asawa? Opo, sabi nila. Sa hirap at ginhawa ba, ikaw babae, kasama mo ang asawa mo, ito ba'y kaya mo? Opo, sabi ng babae. Ikaw ba lalaki? Opo, eka. Subalit, tandaan ninyo, hindi lahat ng sumagot ng opo, parehas nilang ginagawa ang tinanguan nila. Gayon din sa gampanin. Hindi lahat ng tinanggap ay gampanin at umopo sa Ama. Tinutupad nila ang opo na iyon. Mapalad at magalak ang nakipagtotoo sa tinanggap nilang opo sa Ama, opo sa hirap, opo sa sarap, opo sa pait, opo sa kagaanan, opo pa rin. Kahit iuupo na, opo pa rin. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Mga minamahal, naririto ba kayo para tanggapin nyo ang di nyo nakikita? Para makilala nyo yung nagpalaya ng pipi, ng bulag, ng pingkaw, ng nagdurugo, ng mga inaalipin ng masasama. Kung minsan, ang sama ng isip ng tao, alipin ito. Kung minsan, ang sama ng damdamin ng tao, alipin ito. Kung minsan, mabuti ang ginawa ng kapwa-tao, iniisip ng di maganda, hindi mabuti, masama ito. Kaya itong ginagamot ng Ama, lahat ng hindi tama at mabuti. Nagpapagamot kaya lahat ang may karamdamang ganito. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Kapag nagpagamot kayo, tuwirang gagaling kayo. Sapagkat ang gumagamot sa inyo ay dakilang manggagamot, hindi huwad na tao. Kaya't kung kilala ninyo sa puso't isipan nyo ang totoong magpapagaling sa inyo, may physical man kayong karamdaman, ang kaluluwa nyo'y pagagalingin na tuwiran. Sapagkat kung napapahina ang katawan mo at napapalakas naman ang pananalig mo at espiritu mo, magalak ka pa rin tao. Sapagkat iba mararamdaman mo, magalak ka pa rin totoo. Sapagkat iba nga ang napa pa sa iyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Diyos nga ba siya?
Naranasan nyo na bang may nararamdaman kayo, subalit malakas ang loob nyo? Matibay ang dibdib nyo? Mapayapa ang isip nyo? Nang dahil may pagtitiwala, pananalig kayo na may Diyos kayo? Aba, purihin nyo ang Ama sapagkat Espiritu niyang naghahari sa inyo. Ngunit kapag kayo ba ay mayroong dinaranas at nanlulumo, nanghihina kayo, nagagalit, naiinggit kayo, nagseselos, ba't ganun ang kapwa mo? Ba't sila pinagpapala? Bakit ako'y hindi? Ba't ganun sila yumayaman? Bakit ako'y hindi? Hindi ang Diyos ang sa inyo. Demonyo pala ito. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ngunit paano at sinong aamin na ganun ang isip niya? Mayroon namang mga pinagbibigyan ng Ama. Pinalalaya. Subalit ng pinalaya na may umabulso. Sinamantala. Pati kapwa niyang dapat ay pinagtitiwalaan ay hindi na paniwalaan sapagkat siya'y hindi nakatiwa-tiwala. Buhay ba ang Ama? Gayon lang ang buhay dito sa lupa. Kung ang paniniwala at pagtitiwala sa sarili mo ay di nawawala at tapat ka sa Ama, pati sa kapwa mo tiwala ka at may paniniwala. Ang may pandinig ay nakarinig. At ito ang 100% itaga nyo sa bato. Kapag ikaw ay tiwala sa Ama at may paniniwala kasama, pati sa kapwa mo magtitiwala at maniniwala ka. Sapagkat gayon ang gawa mo. Kaya hindi ka nag-iisip ng di maganda at mabuti sa kapwa mo. Dahil mabuti ang laman ng puso't isip mo. Nang dahil mabuti ang laman ng puso't isip mo, ang pumapasok sa puso't isip mo ay mabuting totoo. Ngunit dahil hindi at may dungis na, naputi ka na, nananaig ang putik kaysa sa tubig. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Kaya nga, inalis man ang pagkapipi mo, kundi mo gagamitin sa mabuti, baka isang araw mapipi kang muli. At yun ang habilin sa mga pinagaling ng Kristo sa pamamagitan ng Espiritu. Pinagaling ka na, huwag ka na muling magkasala. Ito'y paalala sa tuwina ng Ama. Kaya, kung dumatal ang kagalingan at nagpakatotoo na tuwiran, at muli dumatal ang sakit mo at di ka na pinagaling, tanda na ng pagbawi ng buhay, hindi ka na malulumbay sapagkat wakas mo na. Sapagkat ang kaaliwan, tatamasahin mo na, at ang kalwalatian, kakamtin mo na. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, sulong, magbulay, magnilay kayo. Kaya bagang tantuin ito ng pagkatao? Kaya bagang isiwalat ng taong kaisipan ito? At kayo bagang batalanuhan kayo ng pagkatao nyo? Sa gayon at ganitong kabanalang gawa sa tao? Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Mapapalad kayong mga tagasunod na tigib ng katapatan ng puso ninyo at isipan. Mapapalad kayong walang alam, ngunit tapat ang puso nyo sa Ama't kapwa nyo tao. Ngunit kahabag-habagang may karunungan, ngunit kay saklap ng isip niya'y kay sama ang laman. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Tapat bang Ama? Huwag sayangin ang inyong pagparito. Sa kapwa-tao yung magtiwala kayo. Huwag. Kundi pagtiwalaan yung lubos ang Ama at magtitiwala rin kayo sa kapwa nyo. Sapagkat kung minsan ang tao ay sumasandig sa kapwa-tao niya, ngunit ang sinasandigan hanggang kailan kaya ang buhay niya? Ano kaya't kung namatay na itong inaasahan niya, may pag-asa pa kaya siya ay pinuuna siya sa Ama? Ang may pandinig ay nakarinig. Haleya karamaleya hane karamal. Nek karameneyahana. Nek karameneyahana. Kaya nga't maliwanag na nakatala sa banal na aklat, kapag nakatagpo kayo ng tapat at totoong kaibigan,
Huwag nyo na siyang iiwanan. Sapagkat buhay man niya, kaya niyang sa iyo'y ibigay. Ang may pandinig ay nakarinig. Maliwanag ang katotohanan, ang lahat ay may kaparaanan at may pamamaraan. At may hangganan din naman at wakas. Kung nakita ba ng Ama na ang mga anak niyang binabaan ng anak niyang bugtong ay mabubuti ang tinanggap at mabuti ang pagtanggap, agad kayang babawiin ito sa kanila? Hindi. Sapagkat pakikisuyo, pakikisama upang malubos-lubos ang pagkilala nila. Ngunit nang dahil nakita ng Ama na di na nararapat, kailangang ibalik na ang anak niya sa kinaroroonan. At yan ang totoo. Kayo ba'y nagpapakatapat sa kapwa nyo? Ngunit ano man ang gawin yung katapatan, masama pa rin ang isip ng kapwa nyo sa inyo. Huwag kayong mabahala at malumbay. May pamamaraan ng Ama para iwalay kayo sa taong hindi totoo sa inyo. Sapagkat ang Ama ang siyang daan ng pawang katotohanan at daan ng pawang kagalakan. Mahal na mahal ko kayo. Pinaglalapat niya ang magkalapat, pinagdadaop niya ang magkatapat, pinaglilisya niyang di magkaakma upang huwag silang mga sira. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kapag pinagbibigyan kayo ng Ama, huwag kayong umaabuso. At habang naghihintay naman kayo ng pagpapalaya niya, huwag kayong maging satil na anak niya, kundi kayo pa rin ay magpakababat, magpakatotoo. Sa gayon, naghihintay kayo at pinagbibigyan, pantay lang ang nakikita niya, tapat pa rin kayo sa kanya, ang puso niyong nag-uumapaw sa galak. At siyaon ang pawang katotohanan, hindi kayang bilhin ang kagalakan na totoo, hindi kayang bayaran at pantayan ng anumang yaman ng kapayapaan. Ngunit ang totoong kapayapaan niyaon ay mula sa Ama. Hindi sa bagay, kaya ka napayapa, meron ka na ngayon. Hindi ka napayapa dahil nakamtan mo ang ngayon. Paano kung hindi na naman? Iyon ang hindi totoong kapayapaan, panandalian lang. Ang tunay na kapayapaan, dinadalisay ka man, nandun pa rin ang iyong kapayapaan. Dinadalisay ka man, nandun pa rin ang iyong kagalakan. Dinadalisay ka pa rin kahit na ikay nagtagumpay na, sapagkat habang nabubuhay ka, hindi ka tatantanan. Ngunit ang pagtantan sa iyo kapag tapos na, luwalhati naman ay sa buhay na ng kaluluwa mo na di na mamamatay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Tandaan ninyo mga mahal ko, hindi nyo may pagpapalit ang anumang kapwa nyo tao sama, sapagkat hindi maaring ibigay siya para iligtas kayo. Ngunit ang kapwa nyo, tapat sa inyo at sarili nyong katapatan, kayo rin mismo ang makikinabang. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Alalaumbaga, ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Sikapin niyong lahat na kayo'y makadama, sa puso nyo'y kamtin. Huwag sang uso sabihin, ang lahat ay mayroong hangganan, mayroong katapusan na nilaan ng Ama. Kaya't sikapin niyong huwag kayong masubukan, upang kayo'y mapagtibay, hanggang kayo'y magtagumpay.
ang bawat araw, magdamag may gala. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kahit ano pang pagpapasaya sa iyo ng kapwa mo, kapag nadulutan ka ng sama ng loob, siguradong iiyak at malulumbay ka. Ngunit kapag ang Ama nagpasaya sa iyo, kailan may di paluluhain ng tigmak-tigmak ang iyong mata. At siya ang pawang katotohanan, mga mahal, sapagkat iba siyang magpasaya at magpaligaya. Sa puso sumisibol, sa puso bumubukal, hindi sa pandama lamang taong sang iglap ay napaparang. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya't huwag niyong agawin ang karapatan ng kapwa niyo, at huwag niyong suhulan ang kapwa niyo't ama ito. Sapagkat ang amay di kailanman masusuhulan at ang kapwa niyong totoo, kaya't ang kapwa niyong tapat, ama ang kaakibat. Nekarameneyahana, nekarameneyahana. Ano ang patutoong mapagmahal kayo, kundi marunong magbigay kayo? At kung totoong pagmamahal na may di sinusumbat ito, at kung tapat na pagmamahal na may di binibilang ito, at kung totoo namang pagmamahal ay di kukwentahan kayo, kaya't yan ang patotoo. Kung ang Ama sa puso ng tao, ni duming isip wala kahit kanino, sapagkat ang duming isip ay sa demonyo, hindi mula sa Ama ito. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, batid nyo naman ito, di baga mga anak ko? At kung batid ninyo'y nalirit nyo nga ito, at kung tunay na nalirit nyo'y nadama ng puso nyo, at kung nadama ng puso nyo'y nasisiyahan kayo, hatcha karameleya na karamaya, nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Kaya sa bawat ginagawa niyong mabuti, na nasilayan ng Ama, walang katapusan ng ganti. Ngunit sa bawat ginawang mabuti sa puso'y di kabutihan, may katapusan at hangganan. Yan ang nakakatakot. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Mahal na mahal ko kayo. Kapag ang puso mo'y masaya, kumain ka ng bagong sinawsaw mo'y gabi, magkataliwas man sila't di nararapat magsawsawan, masaya ka pa rin. Pag nilayan yung tinuran, ang may pandinig ay nakarinig. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggap
kasalukuyan yung nasa pagkatao kayo, tangay-tangay kayo ng inyong problema. At dala-dala ninyo sa puso't isip nyo lahat ng pinapasan nyo. Tingnan nyo kung dumatal at dumaloy ang mabuti sa inyo. Kaya't di nyo kailangang linlangin pa ito tao at sabihin nyong magmaang-maangan maka-Diyos kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, sapagkat ang Ama ay mabuti at ang kabutihan ay taglay ng tumanggap sa Kanya. At ang tumatanggap sa Kanya ay masaya. Sa kabila ng pinapasan niya, di na magkaanda-anda pa. May dala pa rin ang galak na puso niya, sapagkat hindi ang puso niya nagdadala, kundi ang pinapasan na balikat ay may kasama. Kaya't ang pamatok niya ay buhay na buhay sa Kanya, kaya't di nararamdamang magkanda o gagaba siya. Kundi ang wika niya sa bawat araw ay kayang-kaya, sapagkat may kasamang umaagapay na Kanyang masasabing totoo tapat sa tuwina ang mawalang hanggan sa anak niya. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo, at siyaan ang patotoo. Kaya't nagpupumiglas sa puso't isipan ang dapat tupdin at gawin. Nagpupumiglas sa isipan ang dapat sambitin. Nagpupumiglas ang puso na dapat magmahal. Nagpupumiglas ang puso para lukumin ang kapwa, hindi nagliliwasan upang tumakas at iwanan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Ang katapatan ay katapatan, ang kabaluktutan ay kabaluktutan, ang diretso ay tunay na diretso yan. Ngunit ang putol-putol, di kayang hakbangan. Kung malayo ang agwat, sigurado, tutugot kang lumakad. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, baybayin nyo ang tinuran ko. Ano baga ang ibig kong ituran? Kung nasa diretso kayo, makatatahak kayo kahit ano pang dinaraanan nyo. Subalit kung puputulin nyo ang diretsyong daan na ito'y diretso naman, kayo nang may gawa sa sarili nyo para kayo di makasadsyad sa tama't tumpak na buhay. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga ang pagmamahal ay pagtutuwid, at ang pagtutuwid ay pagtatama, at ang pagtatama ay pagpapabuti, at ang pagpapabuti ay pagpapagalak. Ang pagpapagalak ay pagpamahal, kaya't pag ito'y nagkasama-sama, nagkakaisa ang bawat nagmamahalang anak ng Ama. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Ang mabuti niyong pinagsamahan at pinag-usapan, huwag niyong puputulin sa kasama ng isipan, upang patuloy na dumaloy ang liwanag at di kayo mga dimlan, mga anak ng Ama na tumatawag, Ama ko, Ama ko, Ama ko, sapagkat ang Ama nyo'y hindi bulag. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Mga minamahal, para tayong rapido, ano po? Nakaunawa ba kayo kahit mabilis? Sapagkat po, kapag may pandama ka, mabilis man talaga naunawaan mo. Pag wala kang pandama, wala kang pangunawa kahit napakabagal. Hindi mo maunawaan. Kung sarado ang isipan, wala kang kakamtan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya napakahalaga. Buhay ba ang Diyos? Aba, sumasagot na siya. Buhay ba ang Diyos? Aba, buhay ba ang Diyos? Amen. Anong pangalan? Anong pangalan niya? Wow! Purihin mo ang Ama. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama?
Yan, unti-unti na. Bumabalik na ang memorya mo, kaya hindi ka na... Ay, sana. Kaya hindi ako doon umarap eh. Baka buhay ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Naku po, tingnan nyo nga po ang buhay. Sige nga, magnilay kayo. Sino bang mag-aakalang si kakamtiyan niya ito? Eh, kaganda ng katawan niya, ano? Po, aba, kagaling. Magaling. Magaling ang ama. Diba? Buhay ang Diyos! Hindi ngayon. Kaya magalak ka, sinasamahan ka ng anak mo, mahal ka ng anak mo. Mahal mo ba anak mo? Ay, opo, magaling na siyang sumagot. Dahil mahal mo ang anak mo, hindi mo siya pahirapan. Hindi. Diretso na isip niya, buhay ba ang Diyos? Yan ang ama kapag kumilos siya. Diba? Kapag kumilos ang ama, anong naglaps na isip na hindi niya maibabalik? Ngunit kapag ikay patay na, wala nang ibabalik. Kaya habang ikay buhay, magbalik-balik sa diwa mo, siya'y buhay sa buhay mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, huwag namang malumba yung sabi. Gumaling ka ba, Eka, doon? Oo, gumaling. Eka, ako hindi gumaling. Ano magagawa natin kundi sila gumagaling, ano? Ay, kagaling. Mabuti ka pa. Madaldal ka naman pala ngayon, ano? Makwento. Ganyan ka sa unang buhay mo. Makwento. Dumating sa buhay mo yung nawala. Hindi niya alam iyon. Kaya ngayong alam mo na, ano ang gagawin? Huwag kang mangangako, baka mapako. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Sige. Gusto ko katulad noon. Hindi siya nangangako. Hindi siya nagsabing, pag gumaling po ako, lagi po ako dito. Pero, ginawa niya yun. Yung mga nagsabi noon, sabi nila dito, salamat po, Eka, sa Panginoon. Magaling na po, Eka. Talaga po siguro, baka po nangangako. Araw-araw po dito. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya salamat sa Ama. Sabi ko, patawarin mo po sila. Buhay ba ang Diyos? Ano nga ang pangalan mo? Anong apelyido mo? Naku, kagaling! Ilang taong ka na? Ilang araw ka nang nagbabanyos? 5 araw! Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw magpakailan paman, o taong aking mga mahal. Halina kayo mga anak niya, magbulay at magnilay, magtanto na tuwiran. Diyos Ama ay pakinggan, panaligan niyong may magagawa siya. Mahirap man para sa inyo, gawin niyong tapat, pananalig niyo, pagagaanin niya para sa lahat. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran. Diyos Ama'y walang hanggan, pupurihin, pasasalamatan, pagbubunyin ninyong ganap, malulugal siyang ganap, kaya't sa Kanya iyong tupdin, pupurihin, sasambahin, sa katotohanan, sa isip, salita, at sa gawa.
Buhay ba nga ba? Ilang taong ka na? Ano ang birthday mo? Oo, anong birthday mo? Anong buwan? Enero ano? Wow! Galing! Uuwi ka na ba? Ah, hindi pa. Ah, ay, kagaling. Tumayo ka nga. Oh, sige nga, tingnan natin kung tayo. Tayo ka. Nananalig ka bang tatayo kang diretso? Pagdikitin mo muna ang paa. Sige, taas mo nga ang kamay. Taas mo, taas mo, taas mo. Pag binaba mo, iwanan kita. Oh, taas, 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 taas. Iiwanan kita. Oh, taas, taas. Baba muna, baba. Ayan. Taas. 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 Ay, taas pa. Ay, taas pa. Ay, taas pa. Ay, biwanan kita. Taas pa. Oh, sige. Gusto mo ako. Oh, sige nga. Oh, taas pa nang hindi kita iwanan. Oh, taas, taas. Oh, taas pa. Oh, ba, uupo ka na? Hindi po, natutumba. Ah, tumutumba ka ba? Eh, tingnan natin kung tutumba ka. Sige nga. Lakad. 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 Oh, diretso. Oh, itaas mo isang paa. Itaas. Itaas. Yung isa. Yung isa. Yung isa. Ito. Iurong mo yung isa. Ito. Iurong mo. O, yan. O, sige. Taas. 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 Taas pa. Taas pa. Taas pa. Taas pa. O. Taas. Taas. Eh, iwanan kita pag di mo tinaas. O, taas. Sige, taas. O, baba mo. Taas. Taas. O, taas. 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 O, baba mo. O, eh, ba't lumalakad ka? Pinalalakad ba kita? O, sige, upo ka na. O. Sige nga. Lakad ka. Lakad ka. Teka muna, huwag kang humawak. Lakad ka. O, sige. Humarap ka, lakad. 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 Doon. Lakad. Balik. Lakad. Oh, anong gagawin natin ngayon? Magpapasalamat ka kanino? Opo. Pagod ka na ba? Paalam na sa'yo. Ha, chakaramalaya, karamalaya. Net karameneya hanam. Net karameneya hanam. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Mga minamahal, tayo na sa Antipolo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal ko, may gawain po kaming tutunguhang misyon, kaya may bukas pa. Wala nang bendisyon, may bukas pa. Ang may gusto,
may bukas pa. Tayo na po.